ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Refleksyon na kung paano palakihin ng isang magulang ang kanilang mga anak. Kaya pag pinalaki natin sila sa dahas at luha, asahan natin na malaki ang magiging epekto nito sa kanilang pagkatao. At baka dumating ang panahon na maipasa rin nila ito sa sarili nilang mga anak. Ikaw, kabarangay, paano mo pinalalaki ng mabuti ang iyong mga anak? Dear Papa Dudut, isang maligaya at mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin na palaging nakikinig ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Roman, 45 anyos at taga Caloocan. Isa na akong tatay, meron kaming 2 anak ng dati kong asawa na si Ellen, na sina Nilo at Angela. Simple lamang ang pamumuhay namin, hindi kami mayaman pero hindi naman nagugutom. Nagtatrabaho ako bilang machine operator sa isang pabrika. Kung ilalarawan ko ang aking sarili bilang isang ama ay masasabi ko na hindi naman ako perpekto. Bagaman ginagawa ko naman ang aking tungkulin bilang tatay, alam ko na malaki ang galit at tampo sa akin ng pamilya ko. At patunay noon nang meron akong matuklasang sekreto ng aking asawa. Anak naman ang lintik, Ellen! Bakit kung kailan na tayo tumanda, saka ka pa nagkaganyan? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Bakit naman ako mahihiya? Nakakilala ako ng lalaki na magmamahal at magpapahalaga sa akin. Hindi tulad mo na para bang hindi asawang turing sa akin. Ellen, ano ba yung pinagsasasabi mo? Huwag ka magkungwari na hindi mo alam ang sinasabi ko, Roman. Dahil sa loob ng ilang taon na nagsasama tayo sa iisang bubong bilang mag-asawa, ay mabibilang lang sa daliri ko sa kamay kung ilang beses ka naging malambing at mahinahon sa amin ang mga anak mo. Mas madalas ka pang galit at mainit ang ulo kahit nasa maliliit na bagay lang. At nang dahil lang dun, naisipan mo nang humanap ng iba? Hindi lang naman yun ang dahilan eh. Marami pang iba. Marami ka pang pagkukulang sa akin bilang asawa mo na nahanap ko kay Nestor. Sa katunayan, sa kanya ko naramdaman na tratuhin bilang babae. Padala ng bulaklak kahit walang okasyon, pasalubungan ng paborito kong pagkain nang hindi tinatanong kung gusto ko ba. Alam mo, Roman, buti pa nga si Nestor. Kahit na hindi pa nagtatagal, simula nung magkakilala kami, marami na siyang nalalaman tungkol sa akin. Kapisado na nga niya ako eh, pero ikaw ano? Simula nung magkaanak tayo at hanggang ngayon, napapaisip ako kung kilala mo ba talaga ako o sadyang tumigil ka lang sa pagkilala sa akin. Ano bang kalokohan yan? Napakababaw mo naman pala. Alam mo na nagtatrabaho ako. Alam mo na abala ako sa pagkayod para sa pamilya natin. Kaya sa tingin mo ba may panahon pa ako para sa ganyang mga bagay? Oh, bakit yung mga iba kong kakilala? Kahit na abala sa paghahanap buhay ang mga mister nila ay nagagawa pa silang ilabas. Roman, hindi naman ako humihiling ng sobra-sobra eh. Gusto ko lang ng atensyon mo. Gusto ko lang na kumustahin mo ako. Tanungin yung nararamdaman ko. Gusto ko lang na maramdaman na mahal mo pa rin ako. At hindi ka lang napipilitan na makisama sa akin at magtrabaho para sa pamilya natin. Pambihira ka, napakarami mong arte. Maarte na kung maarte pero pagod na ako, Roman. Ayoko na mag-taste na pakisamahan ka. Dahil alam ko na kapag ginawa ko yon para lang mapanatiling buo ang pamilya natin, ulo ko naman ang tuluyang masisira. Sira ulo ka na talagang babae ka. Magagawa mo kaming iwan ng mga anak mo para lang sumama sa lalaking yon. Oo! Dahil alam ko mas kaya mo silang buhayan kaysa sa akin. Saka, hindi tanggap ni Nestor ang mga anak ko. Kaya wala na akong magagawa doon. Nabigyan na kita ng mga anak at nagawa ko na rin naman lahat ng makakaya ko para alagaan ang mga anak natin. Kaya oras
oras na para sarili ko naman ang unahin ko. Ma! Ma! Parang awa mo na! Huwag niyo kaming iiwan ni Angela kay Papa! Sasama na lang po kami sa inyo ni Kuya Nilo. Pasensya na mga anak, pero dumito na lang kayo sa poder ng papa ninyo. Walang sasama sa inyong dalawa ni Angela sa babaeng yan, Nilo! Dito lang kayo! Pabayaan niyo siyang umalis kung gusto niya. Pa! Huwag niyo palisin si Mama! Pa! Ang mama mo lang ang may gusto noon, hindi ako. Palibhasa, malandi siyang babae. Mapaghanap at hindi marunong makontento! Papadudot bilang lalaki na naapakan ng pride ay matinding galit at pagkasuklam kay Ellen ang nangibabaw ng mga panahong yon. Kaya imbis na pigilan, pinagtulakan ko papaalis ng bahay namin ang taksil kong asawa. Inawat ko rin at pinagbantaan ng aking mga anak kung magpupumilit silang umalis at sumama kay Ellen. Dahil nga sa reputasyon ko sa bahay namin bilang may sa kamay na bakal, walang nagawa si Nilo at Angela, kundi ang sundin ang kagustuhan ko. Sa kabilang banda, guilty ako sa mga akusasyon sa akin ng dati kong asawa. Totoo na hindi na ako tulad ng dati sa kanya simula nang magkaanak kami. Nalunod na kasi ako sa pagtatrabaho para mabuhay ang aming pamilya. Ang katwiran ko noon, Papa Dudut, ay hindi sila mawawala sa akin pag nagpakatatay ako. Pero hindi ko naman nakalain na nang dahil sa pagiging abala ko ay nakalimutan ko sila. Bukod doon ay lalo lamang naging mainitin ang aking ulo, bagay na inuugali ko na talaga kahit na noong binata pa lamang ako. Papa Dudut. Ano tong mga to, Nilo? Masaya ka na sa mga to? Sige nga, sabihin mo. Pa, hindi naman po ako bagsak, di ba? Pasado naman po yung mga grado ko eh. Pasado nga, pero tingnan mo nga, nuknukan ng baba. Masaya ka na sa mga to? Eh paano ko to ipagmamalaki sa mga kumpare ko? Sige nga. Eh yung mga anak nila, nakakakuha ng higit pa sa mga nakuha mong grado. Pero pa, ginawa ko naman po makakaya ko eh. Nag-aral po ako ng mabuti, nag-review po ako. Anong nag-aaral ng mabuti? Yan yung nag-aaral ng mabuti? Kung totoo man yun, hindi ganito kababa ang makukuha mo, Nilo. Pwede ba wag mo nga akong pinaglololoko? Hindi naman ganito kababa yung mga grado mo dati. Anong nangyayari sa'yo? Ano yan, pumurol na yung utak mo? Bububuntong hininga ka pa dyan. Magsalita ka. Sabihin mo, bakit ganito lang yung mga grado mo? Ang totoo po kasi, nahihirapan po ako na mag-concentrate sa pag-aaral lalo na ngayon na iniwan na tayo ni Mama. Wala na po nag-aasikaso sa amin ni Angela. Minsan, di na kami nakakakain sa umaga kasi wala pang lutong pagkain. Kaya... Bakit, Nilo, ha? Bakit? Ilang taon na ba kayo ng kapatid mo, ha? Mga sanggol pa ba kayo na kailangang asikasuhin ng nanay niyong iniwan na tayo at pinagpalit sa ibang lalaki? Hindi naman po kasi alis si Mama kundi dahil sa inyo eh. Ano sabi mo? Totoo naman po sinabi ko ah. Kasalanan niyo kung bakit iniwan at pinagpalit tayo ni Mama. Ang sabihin mo, malandi. At mapaghanap lang talaga ang nanay niyo. At mas madali sa inyo na ipasa sa akin ang sisi dahil yun ang tinanim niya sa mga utak ninyo. Hindi na po kami mga bata ni Angela para maisip at maramdaman kung gaano niyo napapabayaan ang pamilya natin, pa. Alam namin na trabaho niyo mas mahalaga sa inyo. Oy, pag hindi ako nagtatrabaho, anong ipapalamon ko sa inyo, Aber? Mahirap kasi sa'yo, puro ka salita, puro ka sumbat, manang-mana ka sa nanay mong haliparot. Huwag niyo na nga po pagsalitaan ng ganyan si Mama. Sasabihin ko lahat ang gusto kong sabihin sa kanya dahil totoo naman. Ganon siyang klase ng babae, walang hiya, walang delikadesa, napakalandi. Pa, kuya, bakit po kayo nag-aaway? Angela, buti naman dumating ka na. O ikaw, nasaan na nga pala ang report card mo? Gusto kong makita dahil kanina pa umiinit ang ulo ko sa mga grado niyang kuya mo eh. Ano po kasi pe? Ano, nasaan na? Hindi ba ngayon din yung bigayan ng card ninyo? Pa, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun, anak? Pa,
Sorry talaga. Pero, nag-drop out na po ako sa eskwelahan. Anong sinabi mo? At bakit mo naman ginawa yon? Buntis po kasi ako. Angela! Totoo ba yung sinabi mo? Oo, kuya. Nabuntis ako ng boyfriend ko. May boyfriend ka na pala, pero bakit ngayon ko lang nalaman, ha? Angela, napakawalang hiya mong bata ka! Papadudod sa tindi ng galit ko ay napagsalitaan ko ng masakit ang sarili kong anak. Wala kasing paglagyan ng pagkadismaya na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Pakiwari ko ay napakalaking kasalanan ng ginawa niya, kaya nga hindi ko na rin inisip kung ano ang mararamdaman niya. At kahit na humingi na siya ng tawad ay wala akong pakialam. Gusto kong sakta ng anak ko pero inawat ako ni Nilo. Kaya naman pinalayas ko na lamang si Angela sa pamamahay namin dahil karapat dapat siyang parusahan. Nagbingi-bingihan ako sa pakiusap ng bunso kong anak na patawarin ko na siya. Bunang pasya ko ng mga panahong yon na itakwil si Angela. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil kilala ako sa pagiging istrikto, mahigpit at dominante ng aking pamilya. Pinangatawanan ko ang aking galit at pagkadismaya sa aking bunso. Tuluyan ko na siyang tinakwil at pinalayas sa pamamahay namin para maranasan niya ang kaparusahan ng ginawa niyang pagsuway. Tutol noon ang panganay kong anak ngunit hindi ko siya pinakinggan. Sa huli wala ding nagawa si Nilo kundi ang panooring magalsa balutan ng kanyang kapatid. Simula noon ay itinuong ko ang sarili ko sa labis na pagtatrabaho para masuportahan ang pag-aaral ng aking anak na panganay. Bagaman nasasaktan ako sa sitwasyon ay hindi ko hinayaan na mamayani ang aking emosyon. Sa halip, papadudot, ay ginamit ko ang galit ko at mas naging mahigpit din kay Nilo para hindi niya pamarisan ang ginawa ni Angela. Ngunit kapalit naman noon ay ang unti-unting pagkasira ng aming relasyong mag-ama. Nilo, eto na ang allowance mo, ha? Basta ayusin mo ang pag-aaral mo, anak. Huwag na huwag kang tutulad sa kapatid mo. Huwag ka munang mambubuntis ng babae dahil napakahirap ng buhay ngayon. Salamat po, pa. Oo, sige. Pa? O ano yun, kulang pa ba yung binigay ko? Hindi po, pa. Okay na po itong binigay niyo. Ayun naman pala eh. Ano po kasi, may ibabalita lang po sana ako. Nako, ano yun? Naku, siguraduhin mo lang na magandang balita yan at hindi yung ikagagalit ko, ha? Kilala mo naman ako. Tungkol po kay Angela, pa. O sige, anong tungkol dun sa suwail mong kapatid? Pa, hanggang ngayon po ba hindi niyo pa rin siya napapatawad? Nakapanganak na po si Angela at nakita ko na po yung baby niya. Sa katunayan, gawig niyo nga po yung anak. Wala akong pakialam sa kanya at sa anak niya, Nilo. Ilang beses ko na bang sinabi yan, ha? Simula nung itinakwil ko siya dahil sa pagsuway niya sa akin na mag-aral ng mabuti at wag na wag magpapabuntis. Kinalimutan ko na rin na anak ko siya. Hindi niyo po pwedeng gawin yun dahil kahit na pagbali-balik ta rin po natin ang mundo, anak niyo pa rin po si Angela. Nilo, wala akong pakialam. Basta sa sarili kong paniniwala, wala na akong kaugnayan sa kanya. Kaya nga hindi na rin ako interesadong makibalita sa kanya eh. Ikaw lang naman tong banggit pa rin ang banggit tungkol sa kanya kahit na hindi ko naman tinatanong. Nabanggit ko siya kasi may malaking problema na kinakaharap si Angela ngayon, pa. Kailangan niya po ng tulong natin. Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Nakwento po sa akin ni Angela na bago pa siya manganak may iba na raw pong kinaloloko ang babae yung kinakasama niya. Ay. At kinukonsinti pa ng pamilya ng lalaki ang katarantaduhan nun.
Kaya nga, kamuntik na mga ang buhay ni Angela at ng pamangkin ko eh. Dahil sa matinding stress na pinagdaanan niya. At kahit ngayon na nandiyan na yung baby nila eh, di pa rin daw po nagbabago yung lalaki. Mas lumala pang araw po ngayon. O anong gusto mong gawin ko? Hindi ko naman anak yung kinakasama niya para pangaralan ko o di kaya turuan ng leksyon sa kalokohan niya. Paano naman eh? Di niyo naman po kailangan gawin yun pero sana naman umaksyon pa rin kayo kasi si Angela ang kawawa. Ay nako. Kung inaasahan mo na manggagalaiti ako sa kinakasama niya at susugod ako doon para maghamon ng away, hindi ko gagawin yan, Nilo. Ginusto ng kapatid mo na makisama sa ganong klase ng lalaki nang hindi niya pa lubusang nakikilala kaya dapat lang napagdusahan niya ang resulta ng kamalian niya. Hindi niyo po ba mahal si Angela? Ganito yan. Ang mga suwail na anak, walang karapatan sa pagmamahal ng mga magulang na naghirap at nagsikap gawin ang makakaya nila. Mabigyan lang kayo ng magandang bukas. Yan ang eksaktong nararamdaman ko diyan sa kapatid mo. Papa Dudut, ramdam ko ang pagkadismaya ni Nilo sa paninindigan kong huwag tulungan at makialam sa sitwasyon na pinagdaraanan ni Angela. At alam niya na kapag ayaw ko ay hindi niya ako mapipilit kahit na kailan. Papa Dudut, simula noon ay hindi na ako nakarinig ng kahit na anong balita tungkol kay Angela pero narinig ko naman na nag-uusap sila ni Nilo sa cellphone. Pag nangyayari yon, ang panganay ko na ang umiiwas sa akin na parabang siya mismo ay ayaw nang magkaroon ako ng katiting na ugnayan sa kapatid niya. Simula kasi ng huli naming pag-uusap na tungkol kay Angela, naramdaman ko na unti-unti na ring lumalayo ang loob sa akin ni Nilo. Hanggang sa lumipas na nga ang ilang pang taon. Nakapagtapos na sa kolehiyo ang aking panganay at nung nagtatrabaho na siya ay nagpasa siyang umalis na sa bahay namin upang bumukod. Doon ko lang mas naramdaman ang totoong pag-iisa dahil pakiramdam ko ay inabandona na ako ng sarili kong pamilya, Papa Dudut. Sa bahay na to. Kung may pera lang ako ngayon, mas gugustuhin ko na lang na palaging nasa beer house dahil buti pa dun maingay. Magulo ang mga tao at pansamantala kong nakakalimutan ang bigat ng pag-iisa ko. Kung bakit kasi sumabay pa sa mga gastusin ko ang pagkakasakit ko nung nakaraang araw. Nagkanda gipit-gipit tuloy ako. Ay, pambihirang buhay. May sakit ka na nga. Wala pang mag-aalaga sa'yo. Buti pa tawagan ko na lang muna si Nilo. Nasaan na nga pala yung cellphone ko? Ito. Nakita ko na. Hello, Pa? Hello, anak. Bakit po kayo napatawag? May kailangan po ba kayo? Kung pera po, magpapadala na lang po ako. Hindi naman pera ang kailangan ko eh. Ikaw, anak. Ha? Anong ako? Paano ako? Kailan mo ba ako planong dalawin dito sa bahay natin? Ang tagal na simula nung huling pumunta ka. Hindi mo man lang ba dadalawin ang kaisa-isa mong tatay, ha? Pa, busy po ako sa work eh. Anong busy yung pinagsasasabi mo? Nakikita ko sa social media na lumalabas ka lang naman kasama yung mga barkada mo. Nakarating na nga kayo sa malalayong lugar tapos hindi mo pa ako mapuntahan sa bahay natin. Wala naman pong rason para puntahan ko kayo ngayon lalo na sa ugali niyong yan. Anong sabi mo? Bastos ka! Sorry pa, pero sino ba sa atin ang mas bastos? Ako na lang po ba lagi porque anak niyo, tatay ko kayo? Kung ganun para naman pong hindi patas yun, lalo na kayo na unang nagalit yan. Paano hindi ako magagalit? Napakawalang utang na loob mong anak. Baka nakakalimutan mo, ha? Nilo, ako ang nagpaaral at nagpatapos sa'yo.
Wala ka dyan sa kinalalagyan mong yan kung hindi dahil sa akin. Di ko naman po yun nakakalimutan eh. Pero hindi po ba responsibilidad nyo naman yun bilang magulang? Kaya dapat hindi nyo yun sinusumbat sa akin dahil nakakasama kayo ng loob. Yung ugali nyo na yun ang rason kaya ginusto kong umalis sa bahay natin at mamuhay na mag-isa. Manang-mana talaga kayo ni Angela sa nanay nyo. Lahat na kayo! Iniwan nyo na ako! Eh sino pa ba may kasalanan kung ba't kami umalis sa poder nyo? Eh di ba kayo lang naman? Nung una, galit pa ako kay mama dahil sa ginawa niyang pang-iwan sa amin ni Angela. Pero nitong huli, napagtanto ko na tama lang pala yung ginawa niyang desisyon. Dahil kung mas nagtagal pa siya sa pakikisama sa inyo, baka nasiraan na siya ng ulo. Ano sinabi mo? Napakawalang hiya mo! Sige na pa, ibababa ko na tong tawag, busy talaga ako. Nilo, sandali! Sorry pa, nauwi na po ako. Nilo! Anak ng lintik, napakabastos na bata. Walang respeto, walang utang na loob sa magulang. Papa Dudut, galit na galit ako noon sa kabastusan ng pag-uugali na pinamalas ng aking panganay. Kung pwede ko lamang siyang hugutin sa cellphone para magulpi ay ginawa ko na. Hindi ko po akalain na gano'n na lamang niya ako sagot-sagutin. Kung alam ko lang nahahantong ang lahat sa ganong sitwasyon, sana'y pinalayas ko na siya noon at hindi na lamang pinag-aral. Sa kabilang banda dahil nga sa nangyari ay mas lalo kong kinawaan ang aking sarili. At kahit na pinilit kong magpakatatag at hindi magpaapekto, nakita ko na lamang papadudot ang sarili ko na lumuluha ng gabing yon. Habang ako ay nag-iisa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tiniis ko ang malamig na trato sa akin ng mga anak ko, lalong-lalo na si Nilo. Kinumbinsi ko ang aking sarili na masuwayin silang mga anak at walang utang na loob sa kanilang mga magulang. Kaya para hindi ko na sila maisip pa ay inabala ko ng husto ang aking sarili sa pagtatrabaho at pakikisama sa mga barkada ko para lamang mawala ng puwang ang kalungkutan kapag umuwi ako sa bahay namin ng nag-iisa. Kung naging matigas ang puso nila sa sarili nilang ama, pues ganoon din ako sa kanila. Hindi ko kailangan ng awa at pagkalinga mula sa kanila dahil kaya kong alagaan ang aking sarili. Darating din ang araw na makakarma din sila at pagsisisihan nila ang pagiging bastos nilang mga anak. Ngunit nagkamali ako dahil ako yata ang nakatanggap ng parusa ng madisgrasya ako sa motor nang dahil sa kalasingan, Papa Dudut. Nasaan ako? Sedes? Sedes? Ikaw ba yan? Kuya? Kuya Roman? Diyos ko, buti naman nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo para matawag kong doktor. Doktor? Bakit? Kuya, nasa ospital ka. Hindi mo na ba maalala ang nangyari sa'yo kagabi? Mayra ka kung may naaalala ako, magtatanong ba ako sa'yo? Naaksidente ka sa motor dahil sa kalasingan. Kaya siguro wala ka na rin masyadong maalala. Pero, ayan o, tingnan mo nga ang sarili mo. Ang dami mong sugat sa katawan. Pati ang binti mo, oh. Nabali, kaya nakasemento. Mukhang grabe nga nangyari sa akin. Hindi lang mukha, dahil grabe talaga. Ay, takot nga ako nung nalaman ko yung nangyari kaya napasugod agad ako rito sa ospital. Diyos ko naman, Kuya Roman. Alam mo nang lasing ka na pero naisipan mo pang magmotor? Ano, nagpapakamatay ka na ba? Hindi, pero aminado akong naging mapusok ako nun. Teka, Sedes. Nasaan yung mga anak ko? Ha?
Sina Nilo at Angela, nasaan sila? Di pa ba nila alam ang nangyari sa akin? May tumawag na ba sa kanila? Nasaan sila? Nasa bahay ba sila? Kuya, ano bang pinagsasasabi mong nasa bahay niyo? Matagal na kayang wala sa poder mo ang mga anak mo. Bakit? Anong bakit? Teka nga, nagka-amnesia ka na ba? Hindi ba nga iniwan ka na nila? Pinalayas mo noon sa bahay niyo si Angela matapos niyang mabuntis. Si Nilo naman umalis na sa inyo pagka-graduate ng kolehiyo. Mag-isa ka na lang namumuhay ngayon, kuya. Mag-isa? Mag-isa na lang ako? Oo, kuya. Iniwan ka nga rin ng misis mo matapos niyang sumama sa ibang lalaki noon, di ba? Matagal-tagal ka na rin nabubuhay ng ikaw lang. Ay, hala, anong nangyari sa'yo? May nararamdaman ka ba? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo, kuya, tatawag ako ng doktor. Hindi, wag na. Hindi naman kailangan Bakit ka kasi biglang umiiyak dyan? Nakakataranta tuloy. Naisip ko lang na mag-isa na lang talaga ako. Nawala na akong pamilya na kasama. Paano kung huling sandali ko na pala to, Setes? Paano kung hindi na ako nagising? Paano kung namatay na ako? Ibig sabihin, hindi na kami ulit magkikita ng mga anak ko. Hindi ko na sila makakausap. Hindi na ako makakahingi ng tawad sa kanila sa mga nagawa kong kasalanan. Kuya Roman, huminahon ka lang muna, ha? Nasabihan ko na rin naman na ang mga anak mo tungkol sa nangyari sa'yo. Alam ko na kahit pa hindi kayo pinagkakasunduan hindi ka pa rin nila matitiis. Hindi naman masasamang bata ang mga anak mo. Kaya naniniwala ako na dadalawin ka rin nila rito. At pag nangyari yun, pwede mo na silang kausapin at humingi ka sa kanila ng kapatawaran, kuya. Sana nga, dalawin nila ako rito, Sedes. Sabik na akong makita at makausap ang mga anak ko. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang ilang araw pero hindi pa rin ako noon dinadalaw sa ospital ng aking mga anak. Sobrang lungkot ko ngunit unti-unti ko na lamang tinanggap ang katotohanan na baka sa tindi ng galit nila sa akin ay kaya na nila akong tiisin. Kaya nga pinilit ko ang sarili ko na gumaling para hindi na makaabala pa sa kanila. Ayoko na rin namang manatili sa ospital dahil lalo lamang akong nalulungkot. Bukod doon ay hinghiya na ako kay Sedes dahil siya lamang ang punong abala sa pag-aasikaso sa akin. Noong araw na palabas na ako sa ospital, hinanap ko pa rin sa kanyang mga anak ko. Pero wala pa ring masagot sa akin ang kapatid ko, Papa Dudut. Sedes! Sedes, asan ka? Pwede bang pakidalhan mo ako ng tubig? Nauuhaw ako, Sedes. Oo nga pala. Wala na si Sedes dito dahil pinaalis ko na siya. Kasi kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Buti pa ako na lang ang kukuha ng tubig ko. Pero dapat makatayo muna ako. Ang sakit. Sobrang sakit. Pero kaya ko to. Diyos ko. Diyos ko, ay sakit-sakit ang katawan ko. Pa! Ayos lang ba kayo? Papa! Ano nangyari sa inyo? Bakit kayo nasa sahig? Natumba ba kayo? Mga anak, kayo ba talaga yan? Oo, pa.
Kami nga to ni Kuya. Pasensya ka na kung ngayon lang kami pumunta ha. Tulungan natin si Papa para makaupo sa kama. Sige Angela, pa, kapit kayo sa balikat ko para makatayo kayo. Dahan-dahan lang po. Ayan pa, pumuna kayo sa kama. Salamat, anak. Ano po ba ang gagawin niyo sana? May kukunin po ba kayo? Nauuhaw lang ako, anak. Kaya gusto ko sanang uminom ng tubig. Ako na pong kukuha. Teka lang po ha. Babalik din ako. Kuya, ikaw na munang bahala kay Papa. Sige. Sorry ulit ha. Sorry kung ngayon lang kami pumunta ni Angela. Huli ko na kasi nabasa yung text ni Chasedis eh. Dahil sa nasa isla kami nun, walang signal. Ilang araw din kami dun, kasama yung mga kaibigan ko. Si Angela naman, abala sa mga anak niya pero aminado siya na nagdadalawang isip siya kung pupuntahan kayo sa ospital. Nag-aaway pa nga kami kasi sana sinantabi muna niya yung galit niya sa inyo kasi tatay pa rin naman namin kayo. Ayos na yun. Sa katapos na naman eh. Nandito na rin ako sa bahay natin at pumunta pa rin kayo rito ng kapatid mo. Pa, eto na po ang baso ng tubig. Inumin niyo na po. Dahan-dahan lang ha para hindi matapon. Salamat, anak. Pasensya na talaga kayo pa. Kasi nagawa namin kayong tiisin. Lalo na po ko. Sobrang sakit pa rin kasi nung ginawa niyo sa aking pagpapalayas nun sa bahay natin. Pero narealize ko na malaki rin ang naging kasalanan ko. Ako rin pa. Malaki ang kasalanan ko dahil pinairal ko yung pride ko. Sinadya ko kayong kalimutan kasi para sa akin. Mas magiging malaya ako pag nawala kayo sa buhay ko. Kaya nga ginusto ko na umalis dun sa poder niyo pagka-graduate dahil akala ko magiging tahimik ang buhay ko na malayo sa inyo. Nangyari naman pero hindi ako masaya. Dahil alam ko meron pa kami nag-iisang magulang na naghihintay na uwian namin. At kayo po yun. Kaya sana patawarin niyo kami, Papa. Ako ang dapat humingi ng tawad sa inyo, anak. Dahil ako talaga ang sumira sa pamilya natin. Kung hindi dahil sa pagiging mahigpit ko, dominante, at masakit magsalita, hindi tayo iiwan ng mama niyo. Alam ko ginawa niyo lang ang paglayo niyo sa akin dahil gusto niyo ng kapayapaan mula sa isang ama na magagalitin at hindi marunong magpakita ng pagmamahal. Kaya patawarin niyo ako, mga anak. Nagsisisi na ako ng husto sa mga kasalanan ko sa inyo. Napagtanto ko na hindi ko pala kayang mabuhay ng mag-isa. Na kailangan ko pala kayo sa buhay ko. Papadudot, nag-iyakan at nagyakapan kami ng mga anak ko ng sandaling yon. Aaminin ko na tila bumalik ako sa nakaraan nang sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Alam kong ordinaryong sandali lamang yon pero malaking bagay yon sa akin lalo na at matagal-tagal na rin simula ng huli kong maranasan na magkakasama kami. Sa kasalukuyan ay bumabawi ang mga anak ko sa akin at sa katunayan ay madalas na nila akong dalawin sa bahay namin kasama ang mga apo ko na anak ni Angela. Nakapag-asawa na pala siya ng bago yung mas mahal siya at hindi sinasaktan. Kaya naman masayang-masaya ako para sa aking anak. Sobrang laki ng kasalanan at pagkukulang ko sa kanila ng Kuya Nilo niya. Ngunit mapalad ako. Sapagkat nagawa pa rin nila akong patawarin at bigyan ng pangalawang pagkakataon upang magpakamagulang sa kanila. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Naway kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power po sa inyong istasyon.
Number 1 po kayo sa puso ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Roman. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.